Nagtatrabaho sa isang shoe factory si Karen. Hindi ganoon kalaki ang sahod, pero naipagkakasya niya naman ang sahod para sa kanyang sarili. Gayong sarili na lamang niya ang tanging mayroon siya. Mula Lunes hanggang Sabado ay araw-araw siyang pumapasok tuwing alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ngunit, noong gabing iyon ay napagpasyahan niyang magpahuli ng uwi sa mga kasama dahil plano niyang kausapin ang amo. "Sigurado ka bang mamaya ka na uuwi, Kar?" Tanong pa sa kanya ni Cha. "Oo, Cha. Kakausapin ko pa si boss at babali ako ng 3,000 para hindi ako paalisin sa bahay na inuupahan ko." "Hintayin na lang kita. Total, saglit lang naman siguro yan eh." "Naku, wag na, Cha. Alam mo naman si boss, may pagkakulipot din. Kaya mukhang mahihirapan pa ako nitong makabali. Mauna ka na. Huwag kang mag-alala. Uuwi din ako agad pagkatapos kong kausapin si boss at ite-text kita." "O sige ah. Basta, text me agad kapag nakauwi ka na." "Oo, huwag ka na mag-alala." Bago umalis ay niyakap muna ni Cha ang kaibigan. Nang hindi na maramdaman ni Karen ang pasensya nito, ay tsaka pa lamang siya humugot ng isang malalim na hininga bago nagtungo sa opisina ng boss. Pagdating ay kumatok lamang siya ng isang beses at pumasok na. "Oh Karen, nandito ka pa?" Panimula naman ng binata. Yes po sir. Hihingi lang po sana ako ng favor eh. Kung okay lang po sa'yo." "Favor? Anong klaseng favor?" Babali po sana ako ng pera. Para may ipambayad po ako sa upa." Sa sinabing iyon ng dalaga, ay doon na nga nagpakawala ng isang malakas na halakhak si Elton. "Oh, stop it, baby. Hindi bagay sa'yo humingi na favor sa akin. My money is your money. What's mine is yours. Tsaka, nakauwi na ang mga kasama mo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Come here." Ngumiti naman si Karen at agad na kumandong sa paa ni Elton. Si Elton Marquez, ang may-ari na shoe factory, ay matagal ng kasintahan ng dalaga. Sa katunayan, ay mag-iisang taon na silang magkarelasyon. Ngunit patago lamang dahil may legal na asawa si Elton. "Sinabi ko naman sa'yo, diba? Nabibilhan na kita ng sarili mong bahay at lupa. In that way, hindi mo na kailangan makisama sa landlady mong hindi mo naman nakakasundo." "Are you out of your mind? Siyempre hindi pwede no. Sobrang liit lang kaya ng sahod ko dito sa factory mo. Baka magtaka ang mga kakilala ko kung bakit ako nakabili ng lupa at bahay. Isa pa, baka makarating pa to sa asawa mo. At paimbestigahan pa ako no. Kaya wag na. Okay na ako sa pagbabayad ng upa kay Aling Consor." "Wala naman akong pake sa asawa ko eh. Na hindi nga na ibibigay mga pangangailangan ko. Buti ka pa, pinapasaya mo pa ako." Sabay halik sa leeg ng dalaga na siyang ikinailing naman ni Karen. Agad siyang tumayo at nagbigay lang ng isang weird na ngiti. "Ang mabuti pa, bumili na muna ako ng beer sa labas para mag-inuman naman tayo habang nagkakwentuhan. Ano, G?" "Sure. May pera ka ba dyan?" Meron. Pero sagot mo ang upa ko kay Aling Consor ah." "Sure baby. Sige na, pumili ka na muna doon at hihintayin na lang kita dito." Nag-flying kiss naman muna si Karen bago tuluyang umalis. Hindi ganoon kalapit ang mga tindahan doon kaya wala siyang magawa kundi ang maglakad ng ilang hakbang. Pagkatapos bumili ng isang boteng beer at chichirya para sa pulutan, ay bumalik na din siya agad. Ngunit ganoon na nga ang pagkabigla niya nang makitang nakabukas na ang main door papasok sa factory at nagkalat na rin ang ibang mga box na kanina lang ay maayos pang nakaplasta sa lagayan. Gusto niyang tawagin ang pangalan ni Elton pero hindi niya maipaliwanag ang kabang nadarama. Duda siyang hindi kagagawa ng nobyo ang kalat sa loob dahil gusto nitong malinis ang paligid niya. Dahan-dahan at maingat na nilapag ni Karen ang dalang beer at chicheria.
tsaka kabadong humakbang palapit sa opisina ni Elton. At ganoon na nga ang pitlag niya na hindi pa man siya makaabot ay dinig na niya ang putok ng bal. Diyos ko, ano bang nangyayari? Bulong niya sa sarili. Agad namang natutop ng dalaga ang sariling bibig nang makita ang 4 na lalaking armado at isang lalaking kinakaladkad palabas ng opisina si Elton. Nakahanap naman agad ng mapagtataguan si Karen at nanginginig na naupo sa may sulok habang pinagmamastan ang mga ito. Ayaw mo talaga umamin, Elton? This is your last chance, man. Kung gusto mo pang mabuhay. Rinig niyang saad ng isang lalaking may katangkaran. Damn you, Elias. Wala akong aaminin. At kahit pahirapan mo pa ako ngayon, wala kang makukuha sa akin. Matapang namang tugon ni Elton. Kitang-kita pa ni Karen ang pag-iling ng lalaking tinawag ni Elton ni Elias. Tsaka umatras ng kaunti. Ang sumunod na nangyari ay mas lalong nagpanginig sa dalaga dahil kung kanina, narinig niya lang ang putok ng baril. Ngayon, nakita niya na ang mismong pagbaril ng isang lalaki kay Elton. Go ahead. Linisin niyo ang kalat niyo dito and make sure walang magiging ebidensya laban sa atin. Yes, boss. Pinigilan ni Karen ang hindi maiyak na mga sandaling iyon. Pati nga siguro paghinga ay nagawa niya ring pigilan dahil sa takot na baka makita siya. Nang makita niya naman na lumabas na si Elias ay doon na siya tila ba nakahinga ng malalim. Kasabay din noon ay ang pagtunog ng kanyang cellphone na siyang nagpaakit sa atensyon ng mga kasama nito. Dali-daling pinatay ni Karen ang tawag pero huli na ang lahat dahil nasa kanya na ang atensyon ng 4 na lalaki. Samantalang si Elias naman agad nagtungo sa kanyang sasakyan at doon nagyosi. Maya-maya pa ay ganoon na lang ang pagungudot ng kanyang noo nang makitang may hawak-hawak ng babae ang 2 niyang utusan. Ano yan? Panimula niya. Boss, negative. Narinig at nakita niya yata ang mga pangyayari kanina. Ano po bang gagawin namin sa babaeng to? Agad naman tinignan ni Elias ang kabuuan ng nanginginig na dalaga. Sino ka? At bakit andito ka pa ng ganitong oras? 8 ang out ng mga empleyado ni Elton, right? Nagpaiwan ako dahil babali sana ako ng pera kay Sir Elton. Pero pangako, wala akong pagsasabihan sa nakita at narinig ko. Just please, spare my life. Pagmamakaawa pa ni Karen. Sir, hindi po pwede. At baka mapahamak pa tayo dahil sa babaeng ito. Iligpit na rin natin siya tulad ni Elton para wala na tayo maging problema. Hirit naman ng isa. Oo nga naman, sir. Tiyak magsusumbong siya sa mga otoridad kapag hinayaan natin siya makalaya. Nakita pa niya ang mga mukha natin. Pagsang-ayon naman ng isa. Hindi ako nagliligpit ng mga taong walang kasalanan sa akin, Ben. Akala ko ba klaro na sa inyo ang patakaran ko? Si Elias naman ang nagsalita. Pasensya na po, boss. Nag-aalala lang naman kami. Dahil baka itong babae ito pa ang magpahamak sa atin. Pangako mga kuya, mananatili puntikom ang bibig ko. Pakawalan niyo lang ako. Please. Tumahimik ka, babae. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Sorry ka na lang at mukhang hindi ka maswerte ngayong gabi. Kung sana, tumakas ka na lang agad. Di sana, hindi ka nila nakita at hindi manganganib ang buhay mo ngayon. Ipasok niyo siya sa kotse ko at itali ang kamay at paa niya. After that, balikan niyo ang kasama niyo sa loob at siguraduhin niyong malinis lang iniwan yung kalat. Aalis na ako. At ako na ang bahala sa babaeng to. Opo, boss. Pumasok naman agad si Elias sa sasakyan at sinulyapan pa ang dalagang nasa likuran. Siya ka nagsalita. Mabilis ako magmaneho. Kaya kung balak mong tumalon, wag mo na subukan. Nakalak din ang pinto dyan. Kaya wala ka na magagawa. Hindi na nagpumiglas pa si Karen
Dahil baka pag ginawa niya iyon ay tuluyan na siya ng binata. Tanging pag-iyak na lamang nang tahimik ang kanyang nagawa. Dinala ni Elias ang dalaga sa lugar kung saan alam niyang siya lang ang nakakaalam. At dahil iisa lamang ang kwarto doon, ay nagpasya siyang sa kwarto niya na ang dalaga, habang siya ay sa sofa na lamang matutulog. Hanggang sa lumipas na nga ang 3 araw at pumapasok lamang si Elias sa silid kapag dadalhan niya na ang pagkain ng dalaga. Walang imikan sa kanilang dalawa at nanatili pa rin nakatali ang kamay at paa ni Karen na natatanggal lamang kapag kumakain siya. Hindi ka pa ba nagsasaba sa mukha ko dito, Elias? Hindi ka ba naaawa sa akin? Akala ko ba wala kang balak na tumapos ng taong walang kasalanan sa'yo? Sa ginagawa mo, para mo na rin akong pinapatay. Wala ka nga bang kasalanan? Maybe hindi sa akin, pero sa asawa ni Elton. Natahimik naman ang dalaga sa narinig. Anong pinagsasabi mo? Nakita ng mga utusan ko ang cellphone mo at ibinigay nila sa akin. Hacker ako, kaya madali ko lang nabuksan ang phone mo. Ang tadhana nga naman akala ko isa ka lang inosenteng babae na nadamay lang. Little did I know, ikaw pala ang babae ni Elton. Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Really? O nagmamaang-maangan ka lang? Kung babalik ka sa boss mo ng gabing iyon, bakit wala ka sa loob ng office niya? Nakita din ng mga tauhan ko ang isang boteng beer at chicheryas. And I bet, ikaw ang bumili nun, right? Kung babalik ka ng pera sa boss mo, bakit mo pa kailangan makipag-inuman sa kanya? Abogado ka ba? Ha? Ang dami mong alam. Yes, abogado ako. Pero sadly, natanggalan ako ng lisensya dahil sa pinaggagawa ko. Nilalagay ko kasi ang batas sa kamay ko dahil ang bagal ng hustisya dito sa Pilipinas. Marami akong alam kay Elton na hindi mo pa alam. Gusto mo bang isa-isahin ko? Masama kang tao. Dapat sana sa'yo makulong. Sana makakuha sila ng ebidensya laban sa'yo. Isang malakas at nag-aapoy na sampal naman agad ang pinakawalan ni Elias na agad dumampi sa kanang pisngi ng dalaga. You shut up! Wala kang alam. Akala mo ba santo ang sinasamba mo, ha? Pwes, nagkakamali ka. Pinutol ko lang ang mahabang sungay ni Elton dahil marami na siyang kasalanan. At ikaw ba? Wala. May. May kasalanan ako. Pero hindi kasing dami ng kasalanan ni Elton. Madami na siyang records at marami na din siyang kasong nalampasan. At dahil yun sa pera at koneksyon niya, those people searching for justice ay napurnada because of him. Nagawa kong makalaban ang lawyer niya sa isang kaso at alam kong mananalo na ako against him. Pero kakampi pala niya ang head namin. Kaya pinakiusapan nila akong papanalunin sila or else gagawa sila ng paraan para matanggal ang lisensya ko. Pinapanalo ko si Elton and let myself loose kahit ang dami kong pang-alas sa kanya. Pero nang hindi na ako makatiis, hinayaan ko nang mawala ang pagiging attorney ko para makakuha agad ng hustisya ang mga biktima niya. Di bali nang mapunta ako sa impyerno kesa hindi makakuha ng hustisya ang mga taong winalang hiya niya. Magtotoos pa kami ni Elton, kaya wala siyang choice kundi ang hintayin ako sa impyerno. Ngayon, ang tanong ko, bakit mo hinayaang pumasok sa ganyang sitwasyon? Pera ba? Nasilaw ka ba sa pera niya? Yumuko naman si Karen at hindi na nagsalita. Ang totoo, wala naman talaga siyang nararamdaman para kay Elton. Isa lamang siyang simpleng babae na gusto lang makasurvive sa araw-araw. Pero nang lapitan siya ni Elton at magpakita ito ng interes sa kanya, doon niya nasinunggaban ang pagkakataon. Naging masaya siya sa mga material at pinansyal na binibigay ni Elton sa kanya
Kaya kahit alam niyang may legal itong asawa, ay nagawa pa rin niyang pumatol dito. Hindi ko alam na may asawa si Elton noong pumayag ako maging girlfriend niya. Nasabi na rin sa wakas si Karen. Siyempre babae ako. Kailangan ko din ang lalaking ipagmamalaki ako sa iba. Pero hindi yun nangyari. Dahil ipinagtapat sa akin ni Elton na may asawa na siya. Kaya bawal niya akong i-public. 2 buwan na kami noon nang malaman ko yun. Nagmakaawa siya na wag ko siyang hiwalayan. At ako naman na medyo nasanay na sa maginhawang buhay. Kaya pumayag ako na manatili sa kanya. Dagdag pa ng dalaga. So in short, nasilaw ka nga sa pera niya. Nasilaw ako sa karangyaan, Elias. Dahil simula't simula, puro na pahirap ang dinanas ko. Nang maging kami ni Elton, gumaan ang buhay ko. Para akong nakahiga sa lupa. But still, it doesn't change the fact na kasalanan pa rin ang ginawa mong pakikipag-apid. Alam ko, at hindi ko itatanggi yun. Pero huli na ang lahat. Nagawa ko na eh. Sige, ganito. Kung papakawalan kita, ano na lang ba ang mangyayari sa buhay mo without Elton? Wala ka ng trabaho dahil, as of now, pinasara na ng asawa ni Elton ang factory. Lampas na sa due date ang upa mo. Saan ka patitira? Hindi nakaimik si Karen sa sinabing iyon ni Elias. Dahil totoo naman, nasanay na siya sa buhay na pinaparana sa kanya ni Elton. Elias, kaya ko namang kumayod para sa sarili ko eh. Pakawalan mo na ako. Paano kung magsumbong ka? Kakasabi mo lang, di ba, na sana makulong ako? Too bad for you, woman. Hindi basta-bastang tao ang binangga mo. Sa inis ay bumuelo nga si Karen at agad tinadyakan ang harapan ni Elias, dahilan upang umibi ito sa sakit. Agaran niyang tinanggal ang tali sa kanyang paa at mabilis ang naging pagkilos para makalabas ng bahay. Napagtagumpayan niya naman ang paglabas ng bahay, ngunit wala na siyang bahay na nakikita doon maliban na lamang sa bahay ni Elias. Para itong nasa kagubatan at ni hindi man lang niya ito napansin nang dalhin siya ni Elias dito. Nang makita niyang palabas na ang binata ay tumakbo na agad siya, ngunit huli na ang lahat dahil naabutan siya ni Elias at agad kinadka papasok ng bahay at ibinagsak sa sofa. You! Anong karapatan mong gawin sa akin yun, ha? Kaya kitang patulugin habang buhay ngayon mismo. Gusto mo? Sige. Tutal, diyan ka naman magaling, di ba? Ang kumitil ng buhay. Kaya mong putulin ang sungay ng mga taong may kasalanan sa'yo. Pero sarili mo sungay, hindi mo maputol? Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Sa huling sinabi ni Karen ay doon na nag-init ang tenga ni Elias at agad pinunit ang damit ng dalaga. Bestida lamang ang suot nito na binili pa niya. Kaya madali lamang punitin. Sinunod niya agad ang mga pang-ilalim nitong kasuotan sa pagtanggal. Elias, anong gagawin mo sa akin? Mangiyak-iyak ng wika ni Karen dahil ng mga sandaling iyon ay hindi niya na makita ang mahinahon at kalmadong Elias. Puno ng galit ang ekspresyon ng mukha nito at kahit anong pagpupumiglas pa ang gawin niya, di hamak na mas malakas ang binata. Wala nang suot na kahit isang saplot si Karen, kaya naman tinanggal na rin ni Elias ang kanyang pantalon at sa walang pagdadalawang isip ay agad ipinasok ang malaki niyang armas sa pagkababae ng dalaga. Walang naging laban si Karen dahil natatalo ni Elias ang lakas niya. Wala na ring lumalabas sa boses mula sa kanyang bibig at tanging ang patak na lamang ng luha niya ang lumalabas na siyang nagpatigil kay Elias. Maawa ka. Sa mahinang boses ni Karen, tila ba'y nagising sa isang masamang panaginip ang binata at agad lumayo sa dalaga. Agad niyang nasuntok ang malaking salamin sa gilid hanggang sa dumugo na nga ang kanyang kamao. Samantalang si Karen naman,
Dinaramdam pa rin ang masakit niyang pagkatao. Dali-dali niyang tinakpan ng unan ang kanyang katawan at pumasok sa silid na humahagulhol. Makalipas ang ilang oras, ay tulala lamang ang dalaga sa loob ng silid. Namamaga na rin ang dalawa niyang mata dahil sa kakaiyak, at iyon ang senaryong naabutan ni Elias nang ito'y pumasok sa silid na may dalang pagkain. You need to eat. Baka magkasakit ka pa. Sa kalmado nitong tinig, sabay lapag sa mga pagkain sa mesa. I'm sorry. Sa galit ko, hindi ko na namalayan na napagsamantalahan na pala kita. I'm really, really sorry. Rinig ni Karen ang galalgal sa boses ng binata, kaya alam niyang umiiyak ito. At hindi nga siya nagkakamali, dahil nakayuko ito habang patuloy pa rin ang pagbagsak na sandamakmak nitong mga luha. Kahit tawagan mo akong kabit ni Elton, pinoprotektahan ko pa rin ang sarili ko sa kanya, Elias. At ni minsan, hindi niya ako ginanito. Iyak na rin ang dalaga. I'm sorry. Hindi naman ako ganito eh. Ni minsan ay wala ako nilapastangan na babae. Kahit nga ang girlfriend ko noon eh. Umusok lang ako sa sinabi mo kanina. Tawagin mo na akong failure, killer or whatsoever. Pero wag na wag mong kukwestiyonin ang pagpapalaki sa akin ng nanay ko. Dahil pinalaki niya akong maayos at matapat. Choice ko na nagkaganito ako. Now tell me, am I a bad person? Masama ba ako kung gusto ko lang makuha ang justice ng mga mahihirap at walang kalaban-laban na tao, ang hustisyang para sa kanila? Hindi masama ang hangarin mo, Elias. Pero ang masama ang ilagay mo sa sarili mong kamay ang batas. Oo, mabagal ang usad ng kaso dito sa Pilipinas. At minsan nasusuhulan pa ng pera ang batas. Pero there's always a consequences in our actions. At sa mga ginagawa mo, sa tingin mo, hindi mo yung pagbabayaran sa presinto. Marahil hindi ikaw mismo ang pumatay, dahil ang tauhan mo lang. Pero nandoon ka pa rin, at saksi ka. Bukod pa doon, ikaw ang nag-utos. I know, and I understand your point. Sige na, umalis ka na. You are free to go. Kung isusumbong mo ko, go for it. Deserve ko naman sigurong makulong. Hindi naman nagdalawang isip si Karen at dali-dali na nga lumabas ng bahay. Masakit man ang katawan niya, hindi niya alam kung saan siya hihingi ng tulong, pero nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad hanggang sa may dumaan ngang sasakyan at nakiusap siyang ihatid sa bahay na tinutuluyan niya. Pagdating ay agad ibinagsak ni Karen ang katawan sa kanyang kama at nagpatuloy pa rin sa pag-iyak hanggang sa hindi na nga niya namalayan na tuluyan na siyang nilamon ng antok. Kinabukasan ay medyo maayos na ang pakiramdam niya, kaya maaga siyang gumayak at nagpunta sa factory. Ngunit pagdating niya doon ay totoo ngang sarado na. Sobrang lungkot na rin ang aura nito, kaya doon na siya nakayuko. Car? Car! Diyos ko! Ikaw nga! Tinig na nagpaangat ng kanyang ulo. Ang kaibigan niya si Cha ang naroon, kaya isang pilit na ngiti naman agad ang kanyang tinugon. Diyos, may kang babae ka! Alam mo bang labis-labis ang pag-aalala ko sa'yo? Pinuntahan kita sa apartment na tinutuluyan mo, pero wala ka doon. Sabi ng landlady mo, hindi ka daw niya napansing umuwi. Simula noong gabing may nangyari kay Boss Elton. May nangyari kay Boss? Pagmamaang-maangan niya. Hindi mo pa ba alam? Diyos kong babae ka, patay na si Boss. Natagpuan na lang daw ang katawan sa loob ng office niya at may tama na ng baril. Fingerprint niya ang naroon. Kaya ang konklusyon ng mga pulis, baka kinitil ang sariling buhay. Kaya ayan, sinarado pansamantala ng asawa niya ang factory. May asawa na pala si Sir, no? Ngayon ko lang nalaman na. Ano nang mangyayari sa atin ngayon, siya? Wala na tayong trabaho. Hay, heto nga at sumusubok ako maghanap ulit ng racket. Teka nga muna, saan ka nga ba galing ha?
Bakit ngayon ka lang nagpakita? Tsaka di ba, Car? Nakausap mo pa si Sir Elton na gabing yun? Anong nangyari? Oo, nakausap ko siya dahil babali nga ako ng pera noon. Pero tinawanan niya lang ako at sinabi niyang nakabudget na daw ang pera para sa factory. Kaya hindi niya ako napagbigyan. Kaya ayun, sa isang kaibigan ko na lang ako nang hiram at umuwi saglit ng probinsya. Hindi ko naman nakakalain na wala na pala akong babalikan. Ang upa ko, lampas na sa due date. Hindi ko na alam ang gagawin. Hay nako, ako din eh. Pero kawawa pa rin si boss, no? Kahit na mas stricto at kuripot yun, hindi niya pa rin tayo tinanggal sa trabaho. Kahit ang dami nating mali. O siya, sasama ka ba sa akin para maghanap ng ibang trabaho? Bukas na lang siguro ako, Cha. At medyo masama pang pakiramdam ko sa biyahe. O sige, good luck na lang sa atin. Maiwan na kita dito Tumango naman agad si Karen bilang tugon at muling napatingin sa factory. Maya-maya pa naisipan niya pang puntahan ang himlayan ni Elton at sakto namang walang tao doon kaya nakahanap siya ng pagkakataong makalapit. Sorry, at wala akong nagawa para iligtas ka. Alam kong makasalanan tayong lahat dito sa lupa. At hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang atraso mo kay Elias at nagawa niya yun sa'yo. Pero isa lang ang alam ko, na sa kabila ng kasamaan mo, may natitira ka pa rin puso sa mga empleyado mo at sa mga taong nagsiservisyo sa'yo. Sorry, Elton, at salamat sa lahat ng nagawa mo para sa akin. Hindi ko man yun masuklian ng pagmamahal, pero galing sa puso ko ang pagpapasalamat ko sa'yo. I'm sorry. Huli niyang wika at nilisan na ang lugar. Hindi alam ni Karen kung ano na ang magiging plano niya, kaya mapait na lamang siyang napatingin sa langit at mapaiting na pangiti. At saktong pagbaba niya ng kanyang ulo ay ang pagdating naman ni Elias. Alam ko dito ka tutungo. Kaya nagpunta na ako. Don't worry, wala akong ibang plano sa'yo. Gusto ko lang isauli tong phone mo. Nang akmang kukuhanin na sana ni Karen ang kanyang cellphone, ay doon na nga biglang nandilim ang kanyang paningin at agad nawalan ng balanse. Nagising ang dalaga sa isang pamilyar na silid at kung hindi siya nagkakamali ay nasa apartment na siya. Nandoon pa rin si Elias at titig na titig lamang sa kanya. Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako biglang nandito? Paunang usal ng dalaga. Kalma, wala akong ginawa sa'yo. Aalis na sana ako after ko maisuuli ang phone mo. Kaso bigla kang nangisay at nawala ng malay. Buti na lang at nasalo kita agad. Masama bang pakiramdam mo? Medyo. Kanina pa masamang pakiramdam ko. What do you need? Just wait here, okay? At bibili ako ng gamot at food. Wag na, Elias. May stock pa naman siguro ako sa kusina. Magluluto na lang ako. You're not feeling well. Okay then, if may stocks ka, I'll cook for you. Humiga ka lang dyan and give your body a rest. Hindi na din nakapagreklamo pa si Karen dahil talagang sobrang hina ng katawan niya ng mga sandaling iyon at kaunting galaw lamang ay para bang nasusuka siya. At ng buong gabing iyon ay hindi nagdalawang isip si Elias na alagaan siya hanggang sa siya'y makatulog. Nagising siya muli ng 2:00 na madaling araw at nakita niyang nakaupo lamang si Elias habang naka-cross arms at pikit ang dalawang mata. Bahagya naman siyang natawa dahil sa posisyon nito. Masama ka on the outside, pero mabuting tao ka on the inside. Ramdam ko ang sincerity sa iyo, Elias. Katulad na lang ng nararamdaman ko ngayong pananakit ng katawan. And I guess, dahil to sa armas mo, nakakainis. Natatawa niyang bulong. Really? Tinig naman ito na siyang nagpalaki sa dalawa niyang mata. Anong really? Nananaginip ka ba? Utal niyang bigkas. Hindi ako nananaginip dahil gising na gising ang diwa ko. And I heard it. Sorry about that.
Nagiging ibang tao kasi talaga ako kapag tungkol na sa parents ko eh. Sorry. Okay na yun. Nangyari na eh. Basta ang importante, alam kong nagsisisi ka na sa gawa mo. Kaya ko pa kayang baguhin ang nakasanayan ko ng buhay, Karen? Seryosong tanong nito. Oo naman, Elias. Kayang-kaya mo. If willing ka, magagawa mo. So ano, willing ka ba? Yes, willing ako. Agad hinawakan ni Karen ang kamay na binata, tsaka binigyan ito ng isang magandang ngiti. Hanggang sa dumaan nga ang ilang araw, ay mas lalo pang nakilala ng dalawa ang isa't isa. Si Elias din mismo ang tumulong kay Karen na makahanap ng trabaho. Hindi man ganoon kalaki ang sahod, pero labis-labis pa rin nagpapasalamat ang dalaga dito. Kaya naman, nang matanggap na ni Karen ang paunang sahod niya, agad niyang inimbita si Elias para kumain sa labas. You don't have to do this, Karen. Kumakain naman ako sa karenderya eh. Dahil dumaan din naman ako sa hirap. Mas makakamura ka pa doon. Teka. Nahihiya ka ba sa akin? Ngayon ko pa talaga nahiya niya na. Don't mind it. Pasasalamat ko to sa'yo. Dahil ikaw ang nagpapasok sa akin ng trabaho. Don't mention it. Masipag ka naman, kaya okay lang. So paano? Sure ka bang dito tayo? I'll pay na lang. No! Libre ko nga, di ba? Kaya bawal ka maglabas ng pera mo. Gets? Okay, fine. You win. Sabay tawa. Pagkatapos naman nilang kumain sa labas, ay inihatid na agad ni Elias si Karen sa apartment nito. Magkape ka muna sa loob, Elias. Nako, wag na. At baka kailangan mo na din magpahinga. It's okay. Sabado naman bukas. At wala akong duty. Kaya okay lang. Okay then, if you insist. Nauna nang pumasok si Karen na sinundan rin naman agad ni Elias. At saktong pagkasarado sa pinto, ay ang dalaga na nga ang naunang kumilos at agad hinalika sa labi si Elias. Gulat man, pero ipinikit na rin ni Elias ang dalawang mata at tinugon ang wild na halik ng dalaga. Pasasalamat pa rin ba to? Biro ng binata. Hindi. Ganti to ng isang ape. Ginagantihan lang kita sa ginawa mo sa akin. Na siyang dahilan kung bakit sumakit ang buong katawan ko. Kaya humanda ka. At mas naging wild at mapusok nga silang parehas ng gabing iyon. At doon naganap ang muling pag-iisa ng kanilang mga katawan. Wala man silang sinasabi sa isa't isa, pero ramdam ng puso nila na parehas lamang sila ng nadarama. They love each other. Dahil nga doon, mas lumalim pa ang relasyon nilang dalawa. Legal na ring nanligaw si Elias sa dalaga, na agaran na ring sinagot ni Karen. Sa isip niya, bakit niya pa patatagalin ang pagsagot? Gayong may nangyari na nga sa kanilang dalawa, makailang ulit na. Naging masaya ang kanilang relasyon at saktong pag-abot ang 2 buwan ay nagulat na lang si Karen nang malaman niyang nasa presinto na si Elias. Kaya naman sa walang ano-ano, agad niya itong pinuntahan doon. Elias, anong nangyari? Why are you here? Nag-aalala nitong sambit. Isinuko ko na ang sarili ko dahil ramdam ko na ang kasiyahan sa puso ko. Masaya ako sa piling mo, mahal, at binago mo ang mindset ko. Nilamon ako ng galit, kaya ako nakagawa ng masama. Pero ngayon, napagtanto ko na kailangan kong pagbayaran ang ginawa ko kay Elton. Eh hindi naman ikaw ang pumatay. Kahit na, aakuin ko na lang ang kasalanan nila dahil ayaw ko nang madamay ang mga tauhan ko. May mga pamilya sila, mahal, at kailangan sila ng pamilya nila. Paano ka? Paano tayo? Lalabas pa naman ako eh. Basta pangako mo sa akin na hindi mo pababayaan na sarili mo, ha? Mangako ka. Pangako. Pangako. Iyak na lamang ni Karen. Hinatulang guilty si Elias ng korte at dahil kusa siyang sumuko at wala din kahit isang ebidensya na magpapatunay na siya nga ang pumatay kay Elton,
Kaya makalipas ang 2 taon, ay ibinasura ang kaso at tuluyang nakalaya ang binata na siyang labis samang ikinasaya ni Karen. Salamat naman at makakasama na ulit kita, mahal. Iyak pa ng dalaga. I'm so lucky right now. Alam mo ba yun? Kasi kahit sinuhulan ng asawa ni Elton ang ilang bantay para walang dumalo sa akin, nandito ka pa rin. Kahit 2 taon tayong hindi nagkita at nagkakausap, hinintay mo pa rin ako. Alam mo bang, sobra-sobra ang kaba ko paglabas dahil akala ko walang sasalubong sa akin. Akala ko hindi mo na ako mahihintay. Emosyonal nitong asal. Nangako ako sa iyo, di ba? Sabi ko, hihintayin kita kahit gaano pa katagal yan. But God is really good. Dahil kahit pera na ang pinagalaw ng asawa ni Elton, nakalaya ka pa rin. Witness ako at hindi ikaw ang bumatay. Alam mo yan. Masaya ako para sa iyo, mahal. At kayong magkasama na tayo ulit. Sabay nating babaguhin ang takbo ng ating kwento. Siniil naman agad ni Elias ang isang masuyong halik ang nobya at niyakap na sobrang higpit. Pinili nilang sa probinsya na simulan ang bagong kabanata ng kanilang kwento dahil sakto ding may Malita Cafe na din na naipatayo si Karen doon. Gamit din ang pera ni Elias sa bangko ay ginamit niya rin yun para sa iba pang negosyo na papatok sa probinsya. At ngayon nga, 1 year na silang nagsasama sa isang bubong at masasabi nilang wala na silang ibang mahihiling pa, kundi ang patuloy lamang na i-bless. Hindi nila sasayangin ang second chance na ibinigay sa kanila ng Diyos dahil minsan mang nagkamali si Karen noon at mas piniling masilaw sa yaman at karangyaan. Ngayon, she already learned her lesson at nangako mas magiging better na. Ganoon din si Elias. Kaya naman ngayon, super duper blessed na ang dalawa. Well, I guess 2 na lang ang kulang sa buhay natin, mahal. Minsan pa ay nasabi ni Elias. Ano naman yon? Ngunit imbis na sumagot ay lumuhod lamang bigla ang binata sa harapan ng nobya at agad inilabas ang isang mamahaling singsing. Eto, kasal. Kaya mahal, will you be mine forever? Oo naman. Oo. 100%. Sabay halik dito. At ang pangalawa, after ng kasal, mga baby naman para one big happy family na agad tayo. Mahal naman. Okay na ako sa 2. Gawin mo ng 5 para may leader. Elias? Nagtawanan lamang ang 2 at natigil lamang dahil sa isang masuyong halik na pinagsaluhan nila. Ngayon, hindi pa man ibinibigay ang kahilingan nila mga supling pero willing sila maghintay hanggang sa maibigay na nga iyon sa kanila. Ready na sila maging magulang kaya pangako nilang magiging mabuting ama at ina sa kanilang magiging mga anak. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Hanggang sa muli, paalam!